Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Sino ang or relate ba kayo na nung kabataan ko pa is nagagalit ako or nagmumuktol ako kapag ang kinakain namin is nilagang kamote, nilagang kamuting kahoy, or nilagang gabi, or Thailand. Kung tawagin sa amin, Thailand. At relate din ba kayo na kapag ang ulam ninyo or ulam namin ay paulit-ulit na buwad or tuyo, ginamos, or hipon? Yung hipon, kung tawagin dito sa Tagalog, is alamang. Yung kulay pink, oo. Kapag yan ang paulit-ulit na ulam, nagagalit din kami kasi paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Kasawa na. Pero ngayon, sa edad mo na ngayon, is, yun na ang hinahanap mo. Gusto mo ng ginamos? Gusto mo ng buwad? Gusto mo ng hipon? Yun na ang gusto mong kainin ngayon, hinahanap mo. Gusto mo ng nilagang saging? Nilagang kamote? Nilagang kamunting kahoy? At nilagang Thailand? Diba? Kung kailan ka nagkakaedad, yun na yung hinahanap mo. Pero yung mga pagkain na yan, inaayawan mo nung kabataan mo, nagagalit ka pa kapag yan ang laging hinahain ng nanay mo. At relate din ba kayo sa akin na kapag ang bigas namin is mais? Nako, iritang-irita ako kapag mais yung bigas namin. Kasi ang gusto namin is yung humay or bigas dito sa Manila. Basta, yun na yun. Kasi yan, kapag sinasaing yan ng mama ko, tapos kahit wala kaming ulam, wisikan lang namin ng kaunting asin. Sarap na kami niyan. Oo, yun, okay lang kahit walang ulam, basta yung bigas namin is humay, or yung bigas na kinakain dito sa Manila, yun, sarap kami niyan. Pero ngayon, sa totoo lang, naghahanap na rin ako ng bigas na mais kasi masarap siya sa utan. Oo, alam niyo yung utan, yung utan na malunggay na may kasamang saluyot, gabi, sitaw, at tanglad. Tapos subakan mo ng isdang prito or lagyan mo siya ng isdang prito. Naku, busog na busog ka na yan, guys. Sobrang sarap na yan at healthy pa. Oo, hindi siya mamantika. Basta sobrang healthy. Yun, sarap na sarap kami niyan. I mean ako, sarap na sarap ako niyan ngayon. Pero dati, naku, galit na galit ako. Tapos naalala ko pa dati, guys, yung wala kaming bigas, or kung meron mang kaunting bigas, hahaluan ni mama yon ng maraming tubig. Lalagyan ni mama ng maraming tubig yun, tapos lalagyan ng kamote para dumami at magkasya sa aming lahat. Kasi 7 kami na magkapatid. Tapos, plus kila mama at papa pa, siyam na kami. So, paghati-hatian namin yon para lang may makain kami. Tapos, minsan pa guys, sa sobrang hirap ng buhay talaga, matutulog na lang kami na ang kinakain namin is nilagang malunggay na may alugbate at saluyot. Yun lang ang kinakain namin kung minsan. At kung minsan pa guys, wala pa kaming kinakain, matutulog na lang kami na walang laman ang aming tiyan. So, hindi ka makatulog kasi kumukulo yung tiyan mo. So, kinabukasan, ang ginagawa namin, maghanap na lang kami ng niyog. Yung niyog na nalalaglag, yun, walang magagalit dun eh. Mamulot lang kami no, tapos kakainin na namin. O di naman kaya igagata namin doon sa malunggay. Or, kung kilala niyo yung takdong guys, yung takdong, kung alam niyo yun, shell yan siya sa mga punong kahoy, sa malilim na kahoy, yun, maraming takdong, makakain yan sa amin.
kung sa dagat pa may mga seashells. Sa da, punong kahoy naman, mayroong mga shells doon na gumagapang-gapang. Kinakain yun sa amin, guys. Masarap yung lagyan ng malunggay. Yun, pampatawid gutom na sa amin yun. Pero yung shells na yan, guys, hindi yan, pag nalaglag yan siya sa, sa lupa, namamatay yan. Ang kinakain niya talaga is mga dahon lang. Yung mga buhay na dahon. Hindi siya pwede malaglag. Kasi kung malaglag yan siya, guys, mamamatayan siya dyan sa lupa. Yan yung mga pampatawid gutom namin. O di naman kaya, pupunta kami sa mga, sa kakahuyan. Diba, siyempre sa bukid, mayroon yan mga ligaw na papaya, ligaw na ano tawag dyan, may mga labong. Yun, pumupunta kami dun sa mga bundok, nanguha kami nung takdong, ng labong, or ng mga kung ano-anong prutas na makukuha namin dyan sa bukid. Kinukuha namin, inuuwi namin sa bahay. Minsan pa nga, guys, kung suswertihin kami, may makikita kaming yung mga manok na nangingitlog. Tapos walang nagmamay-ari. Sus, patawarin na lang talaga ako ng manok, guys. Ay, mabaliw na yun siguro sa kakahanap ng itlog niya. Kinuha ko yung itlog niya. Lahat talaga ng itlog inuwi ko sa bahay. Tuwang-tuwa kami kasi syempre marami akong itlog na dala. Tapos nilalaga na namin yun. Di busog yung tiyan namin. Naka-solve yung tiyan namin, guys, nung gabing yun. Kasi nakakuha ko ng napakaraming itlog. Siguro na sa yun? 12, guys. Oo, 12 na. Tawarin na lang talaga ako ng manok. Baka nabaliw na yung kakahanap ng itlog niya. Kasi inuwi ko talaga sa bahay. Gutom kami. So, yun. Na-realize ko huli na nakawawa yung manok. Sana tinirahan ko man lang kahit isa. Pero wala Inuwi ko talaga lahat, guys. Tapos kung andyan pa yung karanasan namin, guys, na may namimili ng mga gagamba. So, ang gagamba kasi, guys, sa gabi lang siya lumalabas. Gumagawa kasi yan ng bahay, naghahunting ng mga pagkain nila. So, ang ginagawa namin, muha kami ng gagamba, tapos kinabukasan ibenta namin. So, habang nangunguha kami ngayong gabi ng gagamba, minsan may madadaanan kami ng mga saging, yung mga sabang saging, minsan may mga hinog na. So, syempre, guys, ano bang gagawin mo? Gutom ka tapos crush na yun. Nangunguha din kami ng saging, guys, pero hindi naman inuubos yung isang ganun. Yung kalahati lang. Minsan minsan lang, yung bang piling lang ang kinukuha namin. 2 piling, 3 piling. Para naman yung may-ari meron din makuha. Hindi yun sa pagnanakaw, guys. Gutom lang talaga kami nung mga panahon na yun. Tapos may time pa, guys, na manguha kami ng gagamba. Tapos may mga mais. Tapos yung mga mais, yung bang may laman na. Siyempre, kukuha lang naman kami ng kaunti. Hindi naman kaya kuhanin yung isang tudling, isang pahabang ganun. Mga lang, kukuha lang kami ng 10 o di kaya 5 piraso. Ganun lang naman yun. Kumbaga, nasortihan lang kami, guys. Meron kami nakitang pagkain. So, ayun, kinukuha namin yung, kasi gutom kami, guys As in, gutom, kumakalam talaga yung sikmura namin. Tapos yung binta namin ng gagamba. Ang hirap-hirap manguha ng gagamba kasi nandun na yung madapa ka, andun na yung masipa ka ng kasamahan mo, sakit pa yung apapangig ko. So, ang nangyayari dun, guys, is kinabukasan, ang binta mo, 100 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Tapos wala ka pang tawag buong gabi, tapos yun lang yung binta mo. Grabe. So, buti na nga lang may kukuha kami ng mga pagkain sa gabi na madadaanan o solve na yung pagkain namin. Patawarin lang kami ng may-ari. Oy, siguro grabe na yun kung nagmura na baka yung saging niya hindi naman lang kalahati. May bawas na 2 piling. Tapos yung mais niya may bawas na mga 10 pirasong puno, guys. Wala nang laman kasi kinuha ko na Kasama ko naman yung kapatid ko. Hindi lang naman ako nag-iisa. Kami? 2 or 3. Yun. So, ayun. Kung saan na napunta yung kinikwento ko sa inyo, guys, no? So,
Salamat guys, salamat. Thank you. See you on my next video. Sana may nakarelate nga ba? Siguro nga wala. Ako lang siguro ang gumagawa nun, or kami lang siguro ang gumagawa nun, or kami lang din ang kumakain ng ganun. Pero sure naman ako na meron din kumakain ng mga ganyan, or ay hindi ko lang alam Basta marami kaming karanasan nung kabataan namin. Maraming gutom ang naranasan namin. Pero sa awa ng Diyos nakasurvive naman kami kahit ganun yung karanasan namin. Minsan may pagkain, minsan wala. So ito, kayod-kayod para hindi maranasan ng mga anak ko na nagugutuman nung kabataan ko pa. Well guys, wala naman akong anak. Ang akin lang is yung mga magulang ko, hindi sila magbabayaan sa edad nila na ngayon. Matanda na, hindi na kayang maghanap ng sarili nilang pera. Tapos yung mga aso ko, hindi lang sila magutuman. Meron kasi akong 7 dogs doon sa bahay ng nanay ko, at meron naman din akong 3 aso at 3 pusa dito naman sa Bicol sa bahay namin. Okay guys, salamat. Bye-bye. See you on my next video. Thank you. Thank you all for watching this here video.